Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 71. Mga kalagayan ng Shao Clan. Makalipas ang halos isang oras na pag-upo, sa wakas ay pumasok ang isang magandang dalaga. Ang kanyang dalawang kamay ay may dalang isang pilak na tray, at sa gitna ng tray ay isang malabong pulang singsing. Kinuha ang pilak na tray at ibinalik ang kasambahay, personal na ibinigay ni Yafei ang mga paninda kay Xiaoyan at nakangiting sinabi. Matandang Ginoo, ang kaldero pati na ang lahat ng alchemy na sangkap na kailangan mo ay nasa storage ring lahat. Iniunat ni Xiaoyan ang isang kamay para kunin ang storage ring, hinayaan ni Xiaoyan na gamulong sa kanyang palad pagkatapos ay mahinang tumanggo. Ang boses ni Yao Lao ay tumunog din sa tamang oras. Sige. Pagkatapos pinuhin ang Chi Gathering Pill, dadalhin ko ito sa iyo. Ang magagandang mata ni Yafei ay napuno ng kasiyahan habang siya ay nagmamadaling tumanggo. Sige, hindi mo na ako kailangan palabesan. Aalis ako mag-isa. Kumaway ang kanyang kamay, kinuha ni Xiaoyan ang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Pagkatapos, hindi man lang lumingon, tumungo siya sa likod ng parlor at lumabas. Sa mesa, nandoon pa rin ang Blue Jade card dahil ayaw niyang masyadong utangin ang mga tao. Kaya lang, iniwan niya ito doon. Nakatitig sa papaalis na figure na papaalis sa pinto, kinagat ni Yafei ang kanyang mapupulang labi, pagkatapos ay humakbang pasulong upang kunin ang asol na jade card sa kanyang kamay. Medyo nag-iisip, nagtanong siya sa malinaw na boses. Uncle Guni, para pinuhin ang isang Chi Gathering Pill, hindi ganoon kataas ang success rate. Oo. Sinasabi na kahit na ang rate ng tagumpay ni Pil King Wang Guhi para sa pagpino ng Chi Gathering Pills ay nasa 7 lamang sa 10. Para sa mga normal na ika-4 na antas na alchemist, ang success rate ay nasa 5 sa 10 lamang. Sabi ni Guni sa mahinang boses. Pero itong matandang Ginoo, nagtagumpay siya sa pagpino sa unang pagsubok. Sabi ni Yafei habang niniting niya ang kanyang manipis na itim na kilay. Sino ang nakakaalam, siguro ang swerte niya. Umiling si Guni at walang pakialam sa bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, para sa mga alchemist, ang swerte ay isang malaking kadahilanan sa matagumpay na pagpino ng mga table tasks. Kung ang swerte ng isang tao ay mabuti, kahit na patuloy na pinipino ng maraming beses, hindi siya mabibigo. Pwede bang? Hindi lang siya isang ika-4 na antas na alchemist. Tanong ni Yafei na may pag-aalinlangan matapos mag-isip ng kaunti. Hahaha, paanong posible iyon? Ang bilang ng mga ika-5 antas na alchemist sa Jiama Empire ay mabibilang sa mga kamay ng isang tao. Sa ganoong uri ng status, kahit na ito ay ang imperyo o mga dakilang puwersa tulad ng Misty Cloud Faction, lahat sila ay tumitingin sa taong ito bilang isang VIP. Bakit ang gayong tao ay pumunta sa sarili nating auction house para mag-auction ng mga table tasks? Tumawa si Guni. Dahil dito, bahagyang tumanggo si Yafei at bumantong hininga, mapait na tumawa. Mukhang wala akong sapat na karanasan. Natatakot ako na ang dati kong pag-aalinlangan ay negatibong nakaapekto sa magandang impresyon sa atin ng misteryosong alchemist na ito ng malaking halaga. Hindi mo masisisi ang iyong sarili para dito. Ang ganoong malaking transaksyon, kahit ako ay hindi maglalakas loob na sumagot ng madali. Nakaya mo sa puntong ito ay napakahusay na. Kung tungkol sa aming relasyon sa alchemist na iyon, sa hinaharap, maglaan ka lang ng oras at makipagkasundo ng maayos. Hanggat hindi siya nagkakaroon ng anumang uri ng masamang hangarin sa atin, ayos lang. Maaliw na sabi ni Guni. Pinilit na ngumiti sa kanyang mukha habang tumatango. Matamlay na umupo si Yafei sa upuan, inilantad ang kanyang anyo. Habang kumikislap ang kanyang magagandang mata, may mga pagdududa, mahina niyang itinanong. Ano ang balak niyang gawin sa napakaraming mababang sangkap na gamot? Ang mga sangkap ng gamot na iyon ay may epekto ng paghinto ng pagdurugo at pagpapalakas ng mga buto. Sa tingin ko dapat ay nagpaplano siyang gumawa ng gamot sa pagpapagaling. Bulong ni Guni habang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sa katulad na pagkalito ay sinabi niya. Ngunit sa kanyang katayuan, bakit siya gumagawa ng murang gamot na ito? Nang marinig ito, bahagyang nanliit ang magagandang mata ni Yafei, bahagyang tumapot ang mahahabang kuko nito sa mesa. Pagkaraan ng ilang sandali,
napagtanto niya, mahina niyang sinabi. Mukhang napakamalasakit ng matandang ginoon na ito sa Shao Clan. Mahigpit na kumunot ang mga kilay, biglang nagbago ang ekspresyon ni Guni sa pagkamangha. Sinasabi mo ba na gusto niyang bigyan ng gamot ang Shao Clan? Kamakailan lang ay narinig ko na ang GLI clan ay nag-imbita sa isang unang tier na alchemist. Ang murang return of spring powder ay inagaw na ang kalahati ng mga tao sa lungsod. Kung ang Shao Clan ay hindi kumilos kaagad, natatakot ako na ang kanilang mga pamilihan ay mauuwi sa nakakahiyang walang laman. Lumingalinga ang mga mata ni Yafei sa paligid habang binibigkas niya ang kanyang conclusion, nakangiti siyang nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Noong nakaraan, sinabi na ng matandang ginoon na kung may pagkakataon, makikipagtulungan siya sa Shao Clan at ang pagbili ng napakaraming mga nakapagpapagaling na sangkap sa oras na ito ay isa lang ibig sabihin. Ibig sabihin niya ang sinabi niya. Hihihi, mukhang maswerte ang Shao Clan sa pagkakataong ito, habang ang GLI clan ay malalagay sa alanganin. Nang marinig ang pagsusuri ni Yafei, ngumisi si Guni. Baka sa mukha niya ang pagkainggit dahil ang paghingi ng tulong sa isang ika-4 na antas na alchemist ay hindi maaaring matanggap ng kahit na sinong angkan. Bahagyang ikaniling ang kanyang ulo, nagbigay ng madaling ngiti si Yafei habang sinabi niya. Dapat din tayong makipag-ugnayan sa Shao Clan sa lalong madaling panahon, kahit na ang pagdaragdag ng isang bulaklak sa isang pulse Ares ay medyo magpapasaya sa isa. Ang pagbibigay ng tulong kapag ang isa ay higit na nangangailangan nito ay isang mas mahusay na paraan ng pagpapatibay ng ugnayan ng magkabilang partido. Sinang-ayunan ni Guni ang kanyang ulo, kasama ang isang pang-4 na tier na alchemist sa likod nila, ang relasyon sa Shao Clan ay mahalaga na ngayon. Paglabas ng auction house, gaya ng dati, maingat na umikot-ikot si Xiaoyan sa mga lansangan ng hindi bababa sa kalahating araw bago tuluyang hinubad ang kanyang pagbabalat kayo sa isang tiwangwang na eskinita. Inihagis at sinalo ang pulang-pulang storage ring sa kanyang kamay, medyo natuwa si Xiaoyan. Ang ganitong uri ng storage ring ay ginawa ng isang uri ng hindi karaniwang material na tinatawag na storage stone. Ang katangian ng material na ito ay mayroong kakaibang maliit na espasyo sa loob nito kung saan maaaring itago ang anumang walang buhay na bagay. Kahit na ito ay lubos na maginhawa, dahil sa kalat-kalat ng storage stone, ito ay lubhang mahalaga. Ang pinakamababang grado na storage ring sa mga kamay ni Xiaoyan ay may espasyo lamang na mga 3 hanggang 4 na metro kwadrado, ngunit nagkakahalaga ito ng halos 100,000 ginto. Sa Shao Clan, nakita lang ni Xiaoyan ang kanyang ama at ang unang elder na may sariling storage rings. Saglit na kinalikot ni Xiaoyan ang storage ring, nag-aalangan na sinusuri ito. Sa huli ay hindi niya ito isinuot bagkos ay maingat na inimbak sa kanyang dibdib. Ang ganitong uri ng singsing ay napakamahal, kung ito ay nakita ng kanyang ama o ng iba, mahihirapan siyang ipaliwanag kung paano niya nakuha ito. Sinipal ni Xiaoyan ang itim na mantle sa gutter bago maingat na naglakad palabas ng tiwangwang na eskinita. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang angkan. Habang sinusundan ni Xiaoyan ang lane na dumaan sa clan home, narinig niya ang galit na boses ng kanyang ama mula sa meeting room. Nanginginig ang mga talukap ng mata, si Xiaoyan ay sumulong upang palihim na sumilip sa isang siwang ng pinto. Kalokohan! Ang GLIB na bastos na iyon ay sobra-sobra, talagang naglakas loob siyang nakawin ang negosyo natin. Sa loob ng silid, kasalukuyang nagngangalit si Xiao Zhan habang hinahampas niya ang mesa. Tumapon ang tsaa mula sa mga tasa ng tsaa sa buong mesa. Sa kasalukuyan, ang mga pamilihan ng Shao Clan ay nawalan na ng malaking trapiko. Ang mga mangangalakal na naiwan sa palengke ay labis din na nag-aalala at natatakot. Ang ilan sa kanila ay palihim na umalis patungo sa mga pamilihan ng GLI clan. Kung magpapatuloy ito, sa kalahating buwan pa ay natatakot ako na. Ang ating pamilihan ay malugi. Sabi ng pangalawang elder na may malungkot na mukha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Paano kung magdadala ako ng ilan sa mga elite ng aming clan at palihim na haharapin ang alchemist na iyon? Mabangis ang tingin ng ikatlong matanda habang iminumungkahi niya ito sa madilim na tono. Mayroong hindi bababa sa 2 dadaushi na nagpoprotekta sa alchemist, hindi ito magiging madali. Walang magawang sabi ni Xiao Zhan habang parot-par ito ang kanyang mga kamay.
Ngunit kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, ang ating mga pagkalugi ay magiging napakalaki. Ang mga kita mula sa mga pamilihan ng Wutan City ay malaking bahagi ng kabuuang kita ng ating Shao Clan. Ang ikatlong elder ay medyo ayaw umatras. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Xiao Zhan. Sa ngayon, wala siyang maisip na magandang ideya. Noong araw na iyon sa auction, hindi ba sinabi ng misteryosong alchemist na iyon na maaaring dumating ang isang pagkakataon kung saan makakatrabaho niya tayo? Nakita kong gaano kagalang-galang si Guni sa kanya, tiyak na hindi mababa ang kanyang antas bilang alchemist. Kung matutulungan niya tayo, tiyak na mawawala ang GLI clan na iyon. Ang unang elder, na kanina patahimik hanggang ngayon, ay biglang nagsalita sa malambing na boses. Ha! Sinong nakakaalam kung random lang siyang nagdadaldal? Para sa mga taong ganoon ang status, anong mga benepisyo ang makukuha nila sa pakikipagtulungan sa atin? Sa maliit na tubo, may pakialam pa ba sila? Mapait na tumawa si Xiao Zhan at umiling habang nakaupo sa upuan at bamantong hininga. Tahimik din ang tatlong matanda. Sa katunayan, medyo mahirap para sa Shao Clan na magtatag ng mga koneksyon sa mga taong may ganoong katayuan. Kalokohan. Magtitiis pa kami ng ilang araw. Kung ang GLI clan ay hindi pa rin nagsasagawa ng pagpigil, huwag mo kaming sisihin sa paghihiganti kahit ano pa ang gastos. Dinilaan ang kanyang mga labi, napahawak si Xiao Zhan sa frame ng upuan habang ang isang nakakatakot na kislap ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa labas ng pinto, nakikinig hanggang dito, mahinang ikinibit ni Xiao Yan ang kanyang mga balikat habang nilalaro ng kanyang kamay ang storage ring sa kanyang dibdib. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan niya, dahan-dahan siyang umalis. Battle Through the Heavens. Kabanata 72. Pag-aaral na pinuhin ang medisina. Umalis si Xiao Yan sa silid ng pagpupulong at bumalik sa kanyang silid upang gumawa ng ilang huling paghahanda upang pinuhin ang ilang nakapagpapagaling na gamot. Nang matapos na siya sa kanyang paghahanda, palihim siyang sumilip pabalik sa kanyang tiwangwang na yungib, ang dati niyang pinagsanayan. Gaya ng sinabi ni Yao Lao noon, mahalagang hindi maabala sa proseso ng pagpipino ng gamot at dahil sa napakaraming miyembro ng clan, ito ay magiging mahirap gawin sa bahay. Kung nagkataon lang, tulad ng pakikipagtawaran ni Xiao Yu sa kanya, ay mangyayari, hindi lubos na kakayanin ni Xiao Yan ang mga kahihinatnan. Palihim na pumasok sa kuweba, nangangati si Xiao Yan na magsimula, kaya mabilis niyang kinuha ang storage ring mula sa kanyang dibdib at itinulak ang isang stream ng Dao Qi papunta dito. Ang mapusyaw na pulang singsing ay nagbuga ng kurap ng liwanag bago ang humigit kumulang kalahating metro ang haba na pulang kaldero ng gamot na umiral sa loob ng kuweba. Ang buong kaldero ng gamot ay madilim na pulang-pula at nagbigay ito ng bahagyang kinang. Mayroong dalawang mapang akit na mukhang ahas na ulo na inukit sa ilalim ng kaldero. Ang kanilang nakangangan na mga moss ay bumubuo ng dalawang magkadugtong na mga lukab para makapasok ang hangin sa kaldero. Habang ang dalawang lukab ay nasugatan at pinalawak ng malalim sa kaldero, ang diameter ay lumiliit at lumiit. Kung susubukan ng isa na tumingin sa loob, halos wala silang makikita. Sa tuktok ng kaldero ng gamot ay isang madilim na pulang-pula na takip ng kaldero na huwad sa hugis ng isang higanteng ahas. Bukod sa takip, mayroon ding espesyal na butas para makapasok ang mga sangkap. Ang tuktok ng takip ng kaldero ay nagkalat ng maraming pinong butas na gawa ng ice silver. Ang mga ito ay nagkaroon ng epekto ng pag-aalis ng init upang maiwasan ang labis na init mula sa pagbuo, na maaaring humantong sa isang pagsabog. Sa isang gilid ay inilagay ang isang transparent na screen ng essence ice sa gitnang bahagi ng medicine cauldron upang ang buong proseso ng pagpino ay malinaw na makita ng alchemist. Ang ibabaw na kaldero ay inukitan ng mga anyo ng mga ligaw na jablon na hayop na tila halos lumundag mula sa kaldero. Pinagmamasdan ang magandang anyo ng medicine cauldron, si Xiao Yan ay tumango bilang kasiyahan. Pinunasan ni Xiao Yan ang sinaunang itim na singsing, at lumitaw si Yao Lao na may isang kislap ng liwanag. Ito ay isang kaldero na may dalawang saksakan. Para sa isang alchemy amateur na tulad mo, hindi ito masama. Walang pakialam na sabi ni Yao Lao habang sinusulyapan niya ang mga orifice ng mga ahas sa dark crimson red medicinal cauldron. Isang kaldero na may dalawang saksakan.
Nang marinig ang hindi pamilyar na termino, kumislap ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin siya ng may pagdududa. Ang mga medicinal cauldron ay mayroon ding sariling hanay ng mga tier. Kung mas maraming saksakan para sa sunog ang hurno ng isang kaldero, mas mataas ang antas ng isang medicinal cauldron at sa gayon ay mas bihira ito. Huwag ipagpalagay na ang isa ay maaaring random na gumawa ng ilang mga butas upang magdagdag ng isa pang saksakan. Ang mga tagalabas ay walang kahit isang pahiwatig ng mga saksakan na ito. Asensya ng isang medicinal cauldron, at nangangailangan ng matinding katumpakan upang maging perpekto kung ang isa ay ginawa na may kahit kaunting pagkakamali, ang buong medicinal cauldron ay maituturing na basura. Kung mas maraming outlet ang isang medicinal cauldron, mas maganda ang auxiliary effect para sa isang alchemist. Siyempre, kung kailangan mong makontrol ikaw, ang kontrolin ang dalawang saksakan ng apoy ay ang limitasyon na. Natawa si Yao Lao habang nagpapaliwanag. Para sa isang alchemist, ang kahalagahan ng isang mahusay na medicine cauldron ay katulad ng isang mahusay na espada sa isang mandirigma. Halos hindi maalis-alis na tango, tinitigan ni Xiaoyan ang malaking kalderong ito sa kanyang harapan at bahagyang nagtanong. Ngayon ano ang dapat kong gawin? Sa ngayon, mas mabuti kung pamilyar ka sa medicinal cauldron. Pindutin ang isang kamay sa labasan, at pagkatapos ay pukawin ang daochi sa loob mo at ipasok ito sa loob. Naka-crossleg si Yao Lao sa loob ng kuweba habang itinuro niya si Xiaoyan. Tinanggo ang kanyang ulo, inilagay ni Xiaoyan ang isang kamay sa labasan at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang katawan, bahagyang gumalaw ang umiikot, malabo at madilaw na chi. Ang dilaw na daochi ay nagbula-bula sa bawat hibla, na naging dahilan upang ang palad ng kanyang kamay ay kumikinang na may dilaw na liwanag. Nang maabot ng malabo, dilaw na daochi ang kanyang palad, lumaki ito. Pagkatapos, na parang nakatagpo ito ng isang biglaan at marahas na gravitational pull, bigla itong bumaha sa kanyang kamay at dumaan sa labasan, nag-drill sa medicinal cauldron. Po! Nagkaroon ng muffled na ingay, pagkatapos ng ang dilaw na chi ay lumipat sa labasan ng apoy at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbago sa isang madilim, dilaw na asensya ng apoy. Sa loob ng medicinal cauldron, ito ay kumikislap at nagliliyab. Ang katotohanan na ang kanyang palad ay biglang nagluwa ng apoy, ay ikinaalarma ni Xiaoyan at halos mapabalikwas niya ang kanyang kamay. Gayunpaman, pagkatapos maramdaman na ang kanyang palad ay malamig, siya ay nabawasan ng husto. Hindi masama. Sa iyong unang pagsubok, nagtagumpay ka na sa paggawa ng apoy. Habang pinagmamasdan ang umaapoy na apoy sa loob ng medicinal cauldron, tumanggo si Yao Lao at sinabi sa mahinang boses. Ang apoy na pinagsama-sama mo sa pagkakataong ito ay hindi talaga ang nagpapadalisay na apoy. Sa ngayon dapat kang tumutok sa pagkontrol sa bakas ng wood element sa loob ng iyong katawan at ibuhos ito sa kaldero ng gamot. Sumunod naman si Xiaoyan sa pamamagitan ng pagpikit ng dalawang mata. Unti-unti, nakatuon ang kanyang mga pag-iisip habang patuloy na sinusuri ng kanyang natatanging espiritual na pangunawa ang kanyang katawan para sa liwanag na bakas ng wood element. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay natagpuan ni Xiaoyan ang wood element sa kanyang katawan sa unang pagkakataon. Nakahinga siya ng maluwag nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nahanap na. Nang makitang ibinoka ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, nagtatakang tanong ni Yao Lao. Habang tumanggo ang una, hindi napigilan ni Yao Lao na purihin si Xiaoyan. Noong unang matagpuan ni Yao Lao ang elemento ng kahoy sa kanyang katawan, inabot siya ng halos kalahating oras. Mula dito makikita kung gaano kalakas ang espiritual na persepsyon ni Xiaoyan. Iniunat ni Xiaoyan ang isang daliri upang bahagyang pindutin ang kabilang saksakan ng apoy. Unti-unti, dumaloy ang daloy ng napakahinang berdeng chi. Nang pumasok ang berdeng chi sa kaldero ng gamot, ang mapusyaw na dilaw na apoy sa loob ay biglang huminahon, na parang nagkaroon ng kemikal na reaksyon. Sa sandaling ito, kahit na hindi pa na-control ni Xiaoyan ang apoy, naramdaman niya na ang pagkataranta sa loob ng apoy ay pinaamo ng elementong kahoy. Higit pa rito, dahil sa prinsipyo na ang kahoy ay nagbibigay ng apoy, ang apoy sa oras na ito ay mas kontrolado at tatagal ng mas matagal kaysa dati. Mabuti. Nasiyahan,
Tumanggo si Yao Lao sa kanyang ulo habang inabot niya ang isang daliri upang hawakan ang noo ni Xiaoyan, direktang inilipat ang impormasyon sa ulo ng huli. Ito ang sarili kong formula ng gamot sa pagpapagaling, maaari mo itong gamitin para sa pagsasanay. Gagabayan kita habang binabalaan kita tungkol sa temperatura ng apoy at ang komposisyon ng mga medikal na sangkap upang pinuhin. Napapikit si Xiaoyan habang pinoproseso niya ang bagong impormasyon sa kanyang ulo habang bahagyang ikaniling ang kanyang ulo para kilalanin. Blood clotting powder. Isang tangkay ng blood clotting grass, isang lively fruit, 2 poppy flowers. Matapos maalaala ni Xiaoyan ang dami ng bawat kinakailangang sangkap ng alchemy, unti-unting damaloy ang kanyang espiritual na pangunawa sa medicinal cauldron habang masigasig niyang sinusubukang kontrolin ang banayad na apoy. Gumagawa ng isang pag-flick na paggalaw gamit ang kanyang daliri sa ibabaw ng singsing, isang madilim na pulang tangkay ng blood clotting grass ang lumitaw sa kanyang palad. Maya-maya pa, inihagis ni Xiaoyan ang tangkay sa tiyan ng nakaukit na ahas sa tuktok ng kaldero. Sa sandaling ihagis ang blood clotting grass, hindi na kontrol ni Xiaoyan ang apoy sa oras. Pasimpleng nagliyab ang apoy pataas at sa isang kisap mata, ang tangkay ng blood clotting grass ay naging isang tumpok ng abo at ang kakaibang mekanismo ng kaldero ang naglabas nito sa kaldero. Sa pagtingin sa unang kabiguan na ito, si Xiaoyan ay tumawa ng may kaunting kahihiyan. Magpatuloy. Walang pakialam na sabi ni Yao Lao. Nakalunok ng laway, muling itinapon ni Xiaoyan ang isang tangkay ng blood clotting grass. Sa pagkakataong ito, ang blood clotting grass ay nanatili sa loob ng apoy ng ilang sandali ngunit tulad ng dati, ito ay naging isang tumpok ng abo. Masyadong mataas ang temperatura. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang pawis. Ngayong personal niyang sinubukang pinuhin ang isang tableta, sa wakas ay natanto ni Xiaoyan na ang ganitong uri ng trabaho, gaya ng inaasahan, ay hindi madaling magawa ng sinumang tao. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagsunog ng isang buong 20 o higit pang mga tangkay ng blood clotting grass, na may kaunting kahirapan, sa wakas ay nakuha ni Xiaoyan ang pinakaangkop na temperatura para sa blood clotting grass. Muling naghahadya sa isang tangkay ng blood clotting grass, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging solemn habang ang kanyang espiritual na pangunawa ay mahigpit na pinipigilan ang temperatura ng apoy. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa ice essence at walang pag-aalinlangan na nakatutok sa tangkay ng blood clotting grass na nakabitin sa loob ng apoy. Ang apoy ay humusbong sa loob ng ilang panahon at ang blood clotting grass sa wakas ay nagsimulang malaglag ang layer ng balat nito at ang katas na naipon sa loob ng mga dahon nito ay unti-unting nagsimulang sumangga sa mga batik ng malabong puting pulbos. Ang kakanyahan ng blood clotting grass ay sa wakas ay matagumpay na napino ng greenhorn na ito, si Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 73. Unang pagpipino. Sa makitid na kuweba ang mga apoy sa loob ng kaldero ay naglagay ng mga anino sa mga dingding ng kuweba, na lumilikha ng mga anino ng nagsasayaw na pangil at kuko ng mga mababangas na hayop. Nakatuon si Xiaoyan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao habang pinagmamasdan niyang mabuti ang umaalab na apoy, ang kanyang maputlang mukha ay may bahid ng pawis. Ang pagdadalisay ng gamot sa mahabang panahon ay isang gawain na kumonsumo ng labis na dami ng Dao Qi. Dahil ang Qi method ni Xiaoyan ay ang pinakamababang ranggo na Luo Zuan, ang kanyang Qi foundations at endurance ay walang espesyal. Kaya hindi madaling gawain para sa kanya na magtiyaga ng halos 2 oras sa harap ng kaldero. Pinaikit ni Yao Lao ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan, na muling matagumpay na napino ang isang blood clot grass upang maging pinong puting pulbos. Alam na naabot na ni Xiaoyan ang kanyang limitasyon, bahagyang tumanggo si Yao Lao at marahang sinabi. Magaling, magpahinga ka. Nang marinig ito, agad na bumagsak ang mga balikat ni Xiaoyan at ang kanyang katawan ay dahan-daang bumagsak sa malamig na sahig na parang ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay biglang naubos. Hingal na hingal, mabilis na tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Sa sobrang pagod, halos hindi na niya maiangat ang daliri niya ngayon. Ang pagsasanay ngayon ay magbibigay ng pinakamahusay na epekto. Walang pakialam na sabi ni Yao Lao habang nakatingin sa Xiaoyan na walang buhay na nakahandusay sa lupa. Ang katamarin at kasipagan ay nagsalubong sa puso sa isang sandali bago si Xiaoyan ay napaungol sa dalamhati habang ayaw niyang umupo.
Ang nanginginig niyang mga kamay ay nabuo bilang isang training seal habang dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang makita ang kinatatayuan ni Xiaoyan, natawa si Yao Lao habang lumingon ang kanyang paningin sa 10+ jade case sa harap ng kaldero. Ang mga kasong ito ay napuno hanggang sa labi ng maputlang puting pulbos na pino mula sa blood clot grass at mga resulta ng pagsisikap ni Xiaoyan. Mula kaliwa hanggang kanan, ang maputlang puting kulay ng pulbos ay naging mas mayaman at mas mayaman hanggang sa huling kaso, kung saan ang kulay ng pulbos ay halos umabot sa isang purong puti. Sa pagtitig sa napakalinaw na pag-unlad na ito, si Yao Lao ay nakaramdam ng kesya siyang pagkagulat habang tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Sa kanyang puso ay muli niyang pinuri ang namumukod tanging espiritual na pangunawa ni Xiaoyan. Sinulyapan niya ang Xiaoyan na kasalukuyang binabawi ang kanyang Dao Qi bago umupo ng naka-cross-legged sa pader na bato, masayang ipinikit ang kanyang mga mata para gumaling. Pino pa lang ni Xiaoyan ang unang uri ng sangkap, may dalawa pang uri na naghihintay para sa kanya upang dahan-daang magsanay. Pagkatapos ng pagsasanay na malapitan sa halos isang oras, ang Chi Cyclone sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay muling nagbuga ng maliwanag na liwanag matapos itong magdilim mula sa pagkaubos ng Dao Qi noon. Higit pa rito, ang liwanag sa oras na ito ay tila medyo mas malinaw kaysa noong ilang oras bago. Unti-unting iminulat ang kanyang mga mata, ang walang lakas na pakiramdam mula noon ay umatras ng higit sa kalahati. Iniunat ang kanyang leeg, ang mga tunog ng kaluskos ay nagpabuntong hininga kay Xiaoyan sa kaligayahan. Tapos na sa pagsasanay. Magpatuloy pagkatapos. Nakangiti si Yao Lao nang imulat niya ang kanyang mga mata para tingnan ang buhay na ngayong Xiaoyan. Mapait na tumatawa habang umiiling, si Xiaoyan na nakaranas ng masakit na proseso ng alchemy ay sa wakas ay naunawaan na siya ay nadaya, ni Yao Lao. Noong nag-alchemy dati si Yao Lao, ang ginawa lang niya ay pinaikot-ikot ang kanyang mga kamay habang pinipino niya ang mga sangkap para lumikha ng mga elixir na ikababaliw ng mga tao. Ang simpleng prosesong ito ay nag-iwan ng matinding impresyon sa isip ni Xiaoyan na ang alchemy ay napakadali. Ngunit ngayon na personal na sinubukan ni Xiaoyan, alam na niya ngayon na mas mahirap ang alchemy kaysa sa pagiging manero. Ang pag-unawang ito ay huli na, kaya napabuntong hininga na lamang si Xiaoyan habang siya ay muling umupo sa harap ng kaldero at sinimulang pinuhin ang asensya ng iba pang dalawang uri ng mga medikal na sangkap. Nilagyan ng dating karanasan sa pagpino ng blood clot grass, Xiaoyan, sa pagkakataong ito, ay malinaw na mas nakaka-relax kaysa dati. Matapos sunugin ang 8 lively fruits at 10 poppy flowers, sa wakas ay nakuha niya ang mga sangkap na kailangan para gawin ang gamot sa pagpapagaling. Mula sa lively fruit, isang halos ganap na itim at maliit na butil ang nakuha. Ang kernel na ito ay nagkaroon ng epekto ng pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kung ang isang bihasang mersenaryo ay nasugatan sa ilang habang kulang ang gamot sa pagpapagaling, kadalasan, siya ay gumiling ng isang lively fruit at ginagamit ito upang maibsan ang pinsala. Mula sa poppy flower, isang light red na likido ang nakuha. Ang ganitong uri ng likido ay may epekto ng pamamanhid at maaaring magamit upang mapawi ang sakit. Tinitigan ang 3 gamot na nakaayos ng maayos sa harap ni Xiaoyan, bahagyang tumanggaw si Yao Lao at tahimik na sinabi. Lahat ng mga kinakailangang sangkap ay napino, ngayon ay pinagsama ang kanilang mga kakayahan sa medisina. Ito ang pinakamahalagang hakbang sa alchemy. Sa isang malalim na buntong hininga, magalang na tumanggaw si Xiaoyan. Mahusay na itinapon ang purong puting pulbos sa kaldero, pinausukan niya ito sa ilalim ng mainit na apoy sa loob ng halos 10 minuto hanggang sa medyo mamula-mula ang purong puting pulbos bago mabilis na ibuhos din ang likidong poppy flower. Pagpasok pa lang ng likido sa kaldero, binalot nito ang purong puting pulbos. Saglit na kumukulo sa apoy, ang dalawang sangkap ay dahan-daang nagsanib sa isang magaan, pula at malapot na likido. Ang kanyang espiritual na pangunawa ay nagsusumikap na kontrolin ang temperatura ng apoy habang ang malapot, mapusyaw na pulang likido ay dahan-daang pinausukan. Habang patuloy itong niluluto sa ibabaw ng apoy, ang malapot na likido ay unti-unting napalitan ng madilim na pulang paste. Sa pamamagitan ng transparent na lens, walang pag-aalinlangan na tinitigan ni Xiaoyan ang madilim na pulang paste sa loob ng kaldero.
Bahagyang nag-aalangan, sa wakas ay itinapon niya ang maliit na itim na butil mula sa lively fruit. Kahit na ang maliit na itim na butil ay pumasok sa kaldero, walang nangyari. Ang maliit na butil ay tumalbog sa apoy, tumangging sumanib sa madilim na pulang paste. Ang iba't ibang sangkap ay may iba't ibang panlaban sa temperatura, kaya kailangan mong matutunan kung paano kontrolin ang temperatura ng alinmang bahagi ng apoy. Sa mga lugar na nangangailangan ng mababang temperatura, kailangan mong sugpuin ang apoy habang sa mga lugar na nangangailangan ng mataas na temperatura, nar-relax mo ang iyong kontrol upang tumaas ang temperatura ng apoy. Nagturo si Yao Lao habang nakatingin kay Xiaoyan na pawisan sa pag-aalala. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang tuyong labi habang tumatango. Agad niyang hinati ang isang bahagi ng kanyang espiritual na pangunawa upang kontrolin ang apoy sa ibaba ng maliit na butil upang unti-unting tumaas ang temperatura nito. Bang! Habang ang espiritual na persepsyon ay nagpapahinga sa kontrol nito sa temperatura, isang hindi makontrol na apoy ang mabangis na tumaas at nasunog ang kalahati ng maliit na butil ng itim na naging abo sa isang iglap, na naging dahilan upang si Xiaoyan ay bumuhos sa malamig na pawis habang binilisan niya ang desperadong pagsugpo sa apoy. Ang isang bahagi ng kanyang espiritual na pangunawa ay kailangang panatilihin ang temperatura ng isang bahagi ng apoy habang ang isa pang bahagi ay kailangang taasan ang temperatura ng kabilang panig ng apoy. Ang ganitong uri ng multitasking ay nagdulot ng sakit ng ulo para kay Xiaoyan. Gayunpaman, pagkatapos dumaan sa ilan pang mapanganib na mga sitwasyon, sa wakas ay kumalma si Xiaoyan mula sa kanyang pagkalito. Pinunasan niya ang pawis na namuo sa kanyang noo habang siya ay huminga ng malalim bago itinoon ang natitirang bahagi ng kanyang daochi sa labasan ng apoy. Sa loob ng kaldero, ang maliit na itim na butil ay hindi na nakayanan at sa wakas ay pumutok sa ilalim ng pagtaas ng temperatura ng apoy. Unti-unting lumutang ang pinong jet black powder sa light red paste at kinulayan ang huli sa mas malalim na lilam ng kulay. Habang ang huling kurot ng jet black powder ay lumutang sa paste, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang humiwalay sa labasan ng apoy at ang apoy sa loob ng kaldero ay unti-unting namatay. Nang makita ang humihingal na si Xiaoyan, bahagyang ngumiti si Yao Lao habang winawagayway ang kanyang kamay, itinaas ang takip ng kaldero at inilapag ito sa sahig. Gamit ang kanang kamay, hiniling niyang lumundag ang malaking bukol ng pulang-pulang paste, kung saan nanatili itong lumulutang sa himpapawid. Sinulyapan ni Yao Lao ang crimson red paste na naglalabas ng matapang na amoy ng gamot. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng mga paggalaw sa hangin habang ang madilim na pulang paste ay pinutol sa hindi bababa sa 100 maliliit na piraso. Kinuha ang storage ring mula kay Xiaoyan. Pinitik ito ni Yao Lao nang biglang kumalat ang mahigit 100 maliliit na bote ng jade sa buong makitid na kuweba. Matapos ayusin ang mga bote ng jade, muling iwinagayway ni Yao Lao ang kanyang kamay habang ang likidong parang paste sa hangin ay tumpak na dumapo sa mga bote ng jade. Random na pumipili ng bote ng jade, ngumiti si Yao Lao habang ipinasa ito kay Xiaoyan habang nagbibiro. Binabati kita, matagumpay ang iyong unang pagtatangka sa alchemy. Inip na tinanggap ni Xiaoyan ang bote ng jade, tinitigan ni Xiaoyan ang bahagyang maruming crimson red fluid sa loob habang sa kanyang puso ay nakaramdam ng pananabik at pagmamalaki. Hahaha, simula ngayon, maituturing na akong alchemist. Battle Through the Heavens. Kabanata 74. Lumingon ng hindi inanyayahan. Sa paglipas ng ilang araw, halos araw-araw ay ginugugol ni Xiaoyan sa tabi ng kaldero. Kahit na ang mga araw na ito ay labis na nakakapagod, ang storage ring, na puno ng nakapagpapagaling na gamot, ay nagpasaya sa kanya habang siya ay nagpapahinga. Siyempre, isa pang bagay na babanggitin ay pagkatapos ng halos 5 araw ng tuloy-tuloy na alchemy, ang daochi sa katawan ni Xiaoyan ay hindi namamalayang naging mas malakas. Sa paghusga sa kanyang kasalukuyang pag-unlad, halos naabot na niya ang antas ng 1-star daoshi. Gamit ang 2 piraso ng magandang balitang ito, nagawa ni Xiaoyan na magalit ang kanyang mga ngipin at makaligtas sa pagsubok. Habang nagtatago si Xiaoyan sa kuweba upang masusing pinuhin ang gamot, ang sitwasyon sa Wotan City ay patuloy na nahuhulog. Ang atmosfera sa pagitan ng Xiao at Jialai clans ay lalong naging pilit,
2 araw lamang ang nakalipas ang GLI clan ay sinamantala ang pagkakataon na makabuo ng iba't ibang mga patakaran sa pamilihan na pinapaboran ang mga mangangalakal, na naging sanhi ng malaking bahagi ng mga mangangalakal na orihinal na nagmamasid mula sa gilid upang magsimulang lumipat sa mga pamilihan ng GLI clan. Nahaharap sa isang hakbang na halatang naglalayong patatagin ang pundasyon ng Shao Clan, lahat ng matataas na miyembro ng Shao Clan ay nagkaroon ng marahas na galit na nagbabantang mauwi sa isang pagpatay na layunin. Kalokohan, hindi ko nakakayanin, sa loob lang ng 5 araw, ang Shao Clan natin ay nawalan ng hindi bababa sa 50% hanggang 60% ng mga kita nito. Kung magpapatuloy ito ay mabangkarote ang lahat ng ating marketplace. Sa loob ng clan meeting room, ang ikatlong elder ay bumulalas sa galit, isang nagbabantang kislap sa kanyang mukha. Ang lahat ng mas mataas na posisyon ng mga miyembro ng clan ay nakaupo sa loob ng malaking bulwagan. Ang galit sa kanilang mga puso ay ipinahayag ng kanilang madilim na mga kutis. Talagang hindi na ito makakalabas pa. Dahan-daang binitawan ng unang elder ang bawat salita, nagpatuloy, sinabi niya. Bagamat tinulungan kami ni Master Guni mula sa Primer Auction House sa paggawa ng mahigit 100 bote ng gamot sa pagpapagaling, napakaliit ng halagang ito. Ito ay ganap na hindi maihahambing sa napakalaking halaga mula sa GLI clan. Bagamat maaari nating mapanatili ang isang deadlock kasama ang GLI clan sa maikling panahon, sa katagalan, habang nauubos ang mga gamot na iyon sa pagpapagaling, muli tayong makakarating sa awkward na sitwasyon noon. Bumantong hininga ang unang elder bago nagpakawala ng mapait na tawa at sinabing. Bagaman kung handa si Guni na suportahan tayo ng buo, batay sa dami, tiyak na magagawa natin itong kalagkarin palabas kasama ang unang antas na alchemist mula sa GLI clan. Gayunpaman, siya ay mula sa Primer Auction House kung tutuusin, bihira nilang isangkat ang kanilang mga sarili sa sagupaan ng mga angkan. Sa isang lawak ay nakatulong na ito sa hindi inaasahang pagkakataon. Nakaupo sa upuan ng pinuno, tumanggaw si Xiao Zhan sa kanyang ulo, isang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Bagamat mababa ang kalidad ng gamot sa pagpapagaling na ibinebenta ng GLI clan, napakalaki ng dami at mura ang presyo. Ito ay nababagay sa mga kagustuhan ng mga mersenaryo, na kadalasang nahuhuli sa madugong mga sitwasyon. Kung makakakuha din tayo ng unang antas na alchemist, makakalaban natin sila. Sa malaking bulwagan ay may nananjes. Nang marinig ito, walang magawang umiling si Xiao Zhan. Mayroon lamang ilang mga alchemist sa Wotan City. Ang manligaw sa sinuman sa mga mapagmataas na chaps ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa pagkakataong ito, ang GLI clan ay tumama sa loto at talagang nakatanggap ng tulong ng isang alchemist. Sa sulok ng bulwagan, naruroon din sina Xiaoyu, Xiaoning at ang iba pang miyembro ng nakababatang henerasyon ng angkan. Habang pinagmamasdan nila ang malungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga nakatatanda, hindi sila nang ahas na walang ingat na hamarang kaya't tiniis nila ang nakakakilabot na kapaligiran sa katahimikan. Ate, ganoon ba talaga kalakas ang unang antas na alchemist na iyon? Paano niya napilit ang Shao clan natin sa ganitong sitwasyon? Medyo hindi makayanan ang mapang api na kapaligiran, tahimik na tinanong ni Xiaoning si Xiaoyu na umupo sa tabi niya. Marahan na bumantong hininga si Xiaoyu, nagpakawala ng mapait na tawa, mahina niyang sinagot. Sa katunayan, ang alchemist ay isang napaka-natatanging propesyon. Ang lakas ng isang unang antas na alchemist ay nasa pinakamaganda sa antas ng Daoshi at sa isang direktang pakikipaglaban sinuman sa mga matatanda sa angkan ay madaling pumatay sa kanya. Gayunpaman, ang tunay na takot ng isang alchemist ay wala sa direktang labanan ngunit sa halip ay nagagawa nilang lumikha ng mga elixir na kinababaliwan ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga elixir na ito, nagtataglay sila ng walang kapantay na kakayahang kumuha ng mga taga-suporta. Maraming malalakas na practitioner ang handang maglingkod sa ilalim ng isang alchemist para makuha ang mga elixir na ito. Sa kontinente ng Daochi, ikinukumpara ng maraming tao ang isang alchemist sa pugad ng isang makamandag na putakti. Sa sandaling hinikayat, ang isang alchemist ay agad na magtitipon ng hindi mabilang na bilang ng mga manlalaban. Haharap sa napakaraming mandirigma, kahit na hindi ka nila kayang patayin, mapapagod ka pa rin nila hanggang sa kamatayan.
Habang iniisip ni Xiaoning ang eksenang napapalibutan siya ng mga mandirigma, nanginginig siya habang ang isang naiinggit na tingin ay kumalat sa kanyang mukha. Huwag kang maging delusional, dapat mong malaman ang tungkol sa malupit na mga kinakailangan upang maging isang alchemist. Ang mga pagkakataon ay mas maliit pa kaysa sa isang meat pie na bumabagsak mula sa langit. Inikat ang kanyang mga mata kay Xiaoning, walang awang binuhusan siya ni Xiaoyu ng malamig na tubig. Sa pagtalikod sa mga salita ni Xiaoyu, si Xiaoning ay walang humpay na ibinaba ang kanyang labi habang sinabi niya. Natatakot ako na ang ating buong Shao Clan ay walang kapalaran na magkaroon ng isang alchemist. Bagamat tumango si Xiaoyu bilang pagsang-ayon sa mga salitang ito, sa kanyang isip ay isang kabataang nakasuot ng itim na kasuotan ang biglang sumulpot. Kung titingnang mabuti ang mga katangian ng kabataan, tila si Xiaoyan. Walang awang inalis ang pag-iisip, ibinulong ni Xiaoyu sa kanyang sarili sa kanyang puso. Paano ko naisip ang maliit na bastos na iyon? Kung ang isang taong may ganoong uri ng personalidad ay magagawang maging alchemist, ang lahat ng mga alchemist sa mundong ito ay magiging walang halaga. Pagkatapos sampin si Xiaoyan sa kanyang puso, itinoon ni Xiaoyu ang kanyang tingin sa isang sulok sa tabi ng bintana. Doon, isang dalagang nakadamit na berde ang tahimik na nakakapit sa isang makapal at simpleng libro, paminsan-minsan ay iginagalaw ang kanyang daliri upang i-flip ang isang pahina habang iniskan ng kanyang mga mata ang nilalaman ng libro. Ang tahimik at eleganteng hitsura na ito ay gumuhit ng mga palihim na tingin ng marami sa kanyang mga kasamahan. Napakagandang babae, bakit kailangan niyang paboran ang munting bastos na iyon? Mabigat na umiling si Xiaoyu habang muli niyang pinanatili ang kanyang katahimikan. Tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, bagamat ang kanyang atensyon ay nasa libro, naramdaman ni Zun ang nakakalungkot na kapaligiran sa bulwagan. Bahagyang nagsalubong ang malalambot niyang kilay. Ano man ang sabihin, nanatili din siya sa Shao Clan ng mahigit 10 taon. Higit pa rito, kahit na hindi para kay Xiaoyan, hinding-hindi niya hahayaang matalo ang Shao Clan ng GLI Clan ng ganoon kalala. Hahaha. Sana ay hindi lumampas ang mga bastos na iyon. Napabuntong hininga si Zun sa kanyang puso habang muli siyang bumalik sa kanyang libro. Nang walang Xiaoyan sa tabi niya, halos wala siyang dahilan para magsalita. Habang ang mga plano ay patuloy na pinag-uusapan sa loob ng bulwagan, isang clan guard ang nagmamadaling tumakbo at nagulat sa isang magalang na tono. Clan leader, may isang tao na nakasuot ng itim na balabal sa labas. Sinabi niya na mayroon siyang ilang mga bagay sa pakikipagtulungan upang pag-usapan sa pinuno ng angkan. Sa mga salitang ito, bahagyang nagulat si Xiao Zun at ang iba pang matatanda. Sabay-sabay na pagpapalitan ng mga tingin, ang dating madilim na mga ekspresyon ay biglang sumibol sa sobrang saya. Ang ilan sa kanila ay sabay-sabay na tumayo at apurahang nagutos. Mabilis na imbitahan siya. Nang makita ang mga tingin kay Xiao Zun at sa tatlong matatanda, lahat ng tao sa bulwagan ay medyo namangha, agad na nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Hahaha. Hindi mo na ako kailangang imbitahan. Clan Leader Xiao, kumusta ka na? Dumating ang matandang ito nang hindi imbitado. Umalangaw-ngaw ang malinaw na tawa ni Yao Lao mula sa labas ng pinto nang mawala ang tunog ng utos ni Xiao Zun. Kasabay ng pagtawa, isang figure na nababalutan ng isang malaking itim na mantle ang hindi nagmamadaling pumasok sa bulwagan sa ilalim ng mga titig ng mga tao. Sa sandaling pumasok sa pinto ang taong nakasuot ng itim na gown, biglang nagtaas ng kilay si Zun na kanina pa nakasubsob sa libro niya. Unti-unting itinaas ang kanyang maliit na mukha, ang kanyang taglagas na tubig na mga mata ay mapagbantay na nakatingin sa itim na nakabalabal na kakapasok lang. Battle Through the Heavens. Kabanata 75. Malaking negosyo. Nakatitig sa lalaking nakasuot ng itim na balabal na kakapasok lang, agad na tinanggap siya ni Xiao Zun at ng tatlong matatanda. Sumulong na may mabibilis na hakbang, nagpakita si Xiao Zun ng isang magalang na ngiti at sinabi. Pinakamahalagang panauhin, patawarin mo ako dahil medyo naging abala ako sa mga bagay ng angkan at hindi ako nakalabas upang batiin ka Xiao Zun, patawarin mo ako. Hahaha, hindi na kailangang maging formal. Sa ilalim ng itim na mantle, isang matanda na boses ang umalangaw-ngaw. Sabik na tumango si Xiao Zun at binigyan ng makahulugang sulyap ang tatlong matanda,
ipinahiwatig sa kanila na agad na buksan ang landas at nakangiting sinabi. Mangyaring umupo, kagalang-galang na panauhin. Tumanggo ang lalaking natatakpan ng itim na balabal at hindi masyadong formal, dirdiretsong umakyat at umupo sa upuan sa tabi ng ulo ng mesa. Nang makita kung gaano kagalang-galang ang pakikitungo ni Xiaozan sa lalaking nakaitim na balabal, ang mga kabataan ng angkan ay hindi napigil ang magbulungan sa kanilang mga sarili. Libu-libong curious na mga sulyap ang walang humpay na dumaan sa lalaking itim na nakabalabal ngunit nang marinig ng matanda na siya ay isang alchemist, ang kanilang mga mata ay biglang napuno ng sigasig. At puno ng pagsamba. Kahit saan, ang mga alchemist ang may pinakaiginagalang na propesyon sa mata ng iba. Ate, itong taong ito, hindi ba't siya ang misteryosong alchemist na nakita natin sa auction noong isang araw? Nakatuon ang dalawang mata ni Xiaoning sa lalaking ito na nakasuot ng itim na balabal habang hinihila niya ang manggas ni Xiaoyu, sabik na nagtatanong sa kanya. Oo, dahan daw ang tumanggo si Xiaoyu. Ang kanyang magagandang mga mata ay nakatitig pa rin sa silweta na natatakpan ng itim na mantle, habang ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng bahagyang ekspresyon ng kasiya siyang sorpresa. Hindi ko akalain na ang kagalang-galang na ginoong ito ay talagang pupunta sa ating Shao Clan. Mukhang ang huling sinabi niya tungkol sa pakikipagtulungan sa atin ay hindi lamang isang salita. Kung talagang makuha natin ang kanyang tulong, ang Shao Clan ay dapat na makayanan ang problemang ito. Nang marinig ang mga bulong ng mga tao sa paligid niya, kumunat ang kilay ni Zhon'er at mariing itinoon ang kanyang malinaw na kristal na mga mata sa matipunong lalaking nakaitim na mantle. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi talaga magkatugma ang mga kilos, pananalita at ugali ng lalaki. Matapos ang pagniniting ng kanyang mga kilay habang nagmumuni-muni ng mahabang panahon, walang magawang itakwil ni Zhon'er ang ideyang ito. Hahaha, Ginoo, ano ang nagdala sa iyo dito? Personal na naghahanda ng isang tasa ng tsaa, nakangiting tanong ni Xiaozan. Napadaan lang ako sa kapitbahayan, kaya naisipan kong puntahan ang iyong maharlikang angkan. Nagdala ako ng ilang foundation elixir na dapat ay makapagpapaunlad ng maraming kabataan mula sa iyong panig. Sa ilalim ng itim na gown na ito, medyo masaya ang boses ng matanda. Nang marinig siya, nagmamadaling luminggalinga si Xiaozan sa paligid ngunit hindi niya nakita ang kaunting bakas ni Xiaoyan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Hahaha, hindi na siya kailangang tawagin ng padre de pamilyang Xiao, nakilala ko na ang iyang master, isang medyo mabait na kabataan, medyo gusto niya itong matandang ito. Kumakaway ang kanyang mga kamay, pinigilan niya si Xiaozan na tumawag ng isang tao para kunin si Xiaoyan. Ang tono ng itim na nakabalabal na lalaki ay napuno ng isang dampi ng paghanga na hindi niya itinago at medyo napahiya ang kabataang nakatago sa ilalim ng balabal. Nang marinig ang tono ng itim na nakabalabal na lalaki na puno ng paghanga, ang mga mata ng lahat sa bulwagan ay napuno ng inggit. Ang makakuha ng ganoong mataas na pagsusuri mula sa isang mataas na antas ng alchemist ay hindi isang bagay na madaling makuha. Lahat ng magagandang bagay ay nangyayari lamang sa brat na ito. Habang kinukusot niya ang kanyang bibig, puno ng ayaw, ang tono ni Xiaoning ay puno ng inggit. Si Xiaoyu, ganap na walang magawa, ay bumantong hininga, ang kanyang malajed na mga kamay sa kanyang pisngi, tahimik niyang bamulong. Napakagaling ba ng batang iyon? Bakit hindi ko ito napagtanto dati? Nang marinig ang papuri, ang mukha ni Xiaozan ay nagpakita ng isang malaking ngiti at sa kanyang mga mata, isang sulyap ng pagmamataas ang bahagyang makikita. Shao Clan Leader, narinig ko kamakailan na ang iyong angkan ay nahaharap sa kahirapan, tama ba? Hindi pa tuluyang lumawak ang ngiti ni Xiaozan bago ito nataman ng mapang-ipang boses ni Yao Lao. Tumanggo bilang pagsang-ayon, mapait na ngumiti si Xiaozan. Tiyak na alam ng Ginoo ang kasalukuyang sitwasyon ng aming Shao Clan, di ba? Medyo alam ko na yan. Tumanggo ang lalaking nakabalabal na itim na nagpakita ng isang ngiti. Sa kasalukuyang Shao Clan, ang negosyo namin ay hindi hihigit sa kalahati ng dati. Sa pangmatagalan, natatakot ako na ang impluwensya natin ay mahuhulog din sa impluwensya ng second-rate clan. Napabuntong hininga si Xiaozan sa panghihinayang, kumunat ang kanyang mga kilay.
Tila tumanda siya ng ilang taon sa partikular na sandaling iyon. Hahaha, kahit na hindi ako masyadong malapit sa Shao Clan, medyo maayos na ang pakikitungo ko sa anak mo. Kung ikaw, ang pinuno ng Shao Clan, ay hindi natatakot na ang matandang ito ay may masamang intensyon, paano kung makipagtulungan? Malumanay nang umiti ang lalaking nakabalabal na itim. Pagkarinig sa kanya, si Xiao Zhan ay nagulat sa una ngunit hindi nagtagal ay naging napakasaya. Iyon lang ang hinihintay niya. Tumingin siya ng puno ng pananabik sa tatlong matatanda at hindi nagtagal, tumanggaw ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ginoo, gusto naming makipagtulungan sa iyo. Sa katunayan, gusto namin. Ang tulong ng isang alchemist sa itaas ng ikalawang baitang ay isang bagay na hindi man lang pinangarap ni Shao Clan. Hindi inakala ni Xiao Zhan na ang kanyang sariling angkan ay may isang bagay na maaaring maging interesado sa pangalawang antas na alchemist at marinig ang mga salita ng alchemist, na siya ay makikipagtulungan sa Shao Clan. Naisip ni Xiao Zhan na ang dahilan ng pagtulong ng alchemist ay dahil kay Xiao Yan. Sa ganoong pagkakataon, lalaban si Xiao Zhan para makakuha ng pagkakataon. Nang makita ang pagsang-ayon ni Xiao Zhan, tumanggo ang itim na nakabalabal na lalaki at lumitaw ang isang puting palad mula sa balabal. Sa kanyang daliri ay isang pulang singsing at sa isang kisap mata, ito ay agad na kumikislap sa pulang ilaw. Nakatitig sa kanyang palad, kasing puti ng isang kabataan, nagulat si Xiao Zhan. Ang palad ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na pakiramdam. Ngunit si Xiao Zhan ay walang oras upang pag-isipan ang dahilan ng kanyang sensasyon nang nakita. Kaagad, isang tumpok ng mga bote ng jade ang lumitaw sa mesa. Ang malaking mesa ay, sa isang kisap mata, ganap na natatakpan ng maliliit na bote ng jade. Walang kahit isang lugar na walang laman. Nakatitig sa mga bote ng jade na lumabas sa manipis na hangin sa loob ng malaking bulwagan na ito, maliban sa babaeng nakasuot ng berdeng malapit sa bintana, lahat ng iba pang angkan, nang walang kaunting exception, ay nabigla sa napakaraming pildores hanggang sa halos hindi na sila makahinga. Narito ang 1,283 bote ng gamot sa pagpapagaling, ang blood clotting powder. Hindi ito ang pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling sa mga tuntunin ng kalidad ngunit kumpara sa return spring powder ng JLI Clan, ang mga epekto nito ay higit na kapansin-pansin. Pinagmamasdan ang mga natulala na tao sa bulwagan, ang itim na nakabalabal na tao ay walang ingat na ipinakilala ang kanyang kalakal. Si Xiao Zhan, nagulat na nakabuka ang bibig, ay huminga ng malalim sa malamig na hangin sa paligid. Ito ay talagang isang malaking negosyo.